Heavenly Father, we just thank you. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob. At patuloy na ikaw ay aming sinasamba, patuloy na pinupuri, patuloy na tinataas sa aming mga buhay. We continue to welcome your presence in our lives, and we continue to ask, Lord, have your way, and that, Lord, that you will continue to speak to each and every one of us. Patuloy na buksan ang aming mga pang-unawa at ganoon din ang aming mga spiritual na mata upang aming makita ang iyong galaw sa aming kapanahunan, maging ang aming mga spiritual na tainga upang marinig ang pangungusap ng iyong banal na spirito, lalong-lalo na sa gitna ng mga pangyayari at kaganapan sa aming bansa. And that, Father, we thank you, even as we continue to commit our nation before you, and we continue to commit, Lord God, and say that truly move in our nation and have your way in our nation. We thank you, we honor you today as we welcome your Holy Spirit to minister unto us. Oh, we give him place, we give him a room, and we say, have your way. Lord, we thank you dahil ikaw ang aming Ama na nagmamahal sa amin at alam nyo ang lahat ng pangangailangan na meron ang bawat anak nyo. So we commit all things unto you, and this is our prayer through our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 So before you're seated, kindly welcome one another with the love of God. Praise God. Thank you, worship team. Pwede ba pakikumusta yung iyong katabi? Come on. Praise God. Pakitanong, kumusta ang weather sa Mountain Province? Ha? Kasi marami yata sumama sa amin nakaraan, ah. Okay? So, it is our prayer that truly each and every one of us, ang ating patuloy na ating panghawakan at tingnan sa buhay natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos bilang mga mananampalataya. Sa gitna ng mga pangyayari at kaganapan sa ating bansa, ang napakadaling gawin ay sausaw sa issue, makialam sa issue. But as believers, I believe na ang pinakamahalaga ay yung ating ugnayan sa Diyos, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon at yung relationship natin sa Kanya. Ang ating tiyakin ay yung naririnig natin kung ano yung Kanyang sinasabi patungkol sa ating kapanahunan. So, in 1 Chronicles, in verse 12, or rather chapter 12, I believe each and every one of us in 12:32, ng isang bagay na dapat nating makita ay yung magkaroon tayo ng kakayahan, magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman, okay? Na katulad ng mga tao ng Issachar na alam nila kung ano yung palatandaan ng kanilang kapanahunan at iyon ang kanilang binabasa para alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. So even with us as believers, I believe as we go in what is going on in our nation, ang pinakamahalaga ay yung sa atin sa bagong tipan o bagong kasunduan, ang dapat nating gawin ay walang iba kundi yung manalangin. Okay? So in 1 Timothy chapter 2 in verse 1, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? 1 Timothy chapter 2
in verse 1, you will notice na ang naisin ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya ng kanyang mga anak, ang sabi niya rito, I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Then verse 2, pray this way for kings. So alam natin na wala hong hari sa ating bansa dahil tayo isang demokrasya, hindi po tayo monarkiya. So the thing there is, pray this way for the president and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Okay? So, makikita ho natin kapag tayo ho ay naging mga partisans, kaguluhan ho ang hatid niyan. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, if we want to live a peaceful and quiet lives, then we need to live the way that God wants us to live and the way that God wants us to know and understand sa ating mga kapanahunan. Kaya sabi niya rito, what do we need to do? Pray for them, intercede for them, give thanks unto the Lord for them. Okay? So, ang bunga noon sa ating mga buhay, mga kapayapaan at maayos o it will say quiet lives marked by godliness and dignity. Then, in verse 3, it says there, this is good and pleases God, our Savior. Okay? So, that's why, as believers, ang pinakamahalaga is not to criticize and not to take sides, but rather pray. Amen? Amen po ba? Okay? Kasi iyan ho ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. We cannot go beyond the scriptures. Dahil ang isang bagay na dapat nating tingnan, ang salita ng Diyos, ito ang dapat na siyang maging pangunahin sa buhay po natin at ito ang siyang dapat na ating pag-aralan at ating dapat na ilagay palagi sa ating mga puso, sa ating mga isipan. So, this morning, I want to share on the passage of Scripture wherein na ang sinasabi roon is, saan ka nakatanim? Okay? So because if we are not planted in the Word of God, then we know what can happen in our lives. So go with me in the book of Psalms, in Psalm chapter 1, and we can read verses 1 to 6. Pero ang bibigyan natin ng pansin ay yung ating buhay bilang mga mananampalataya. So ang sabi niya roon, all the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. But not the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. For the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. Father, we thank you and we just ask, even right now, your Holy Spirit, ang siyang magbigay ng liwanag sa buhay at sa puso ng bawat isa, nang sa ganon, ang iyong salita ay aming maunawaan at bigyan niyo rin kami ng karunungan at kaalaman paano isa pamuhay ang iyong salita. Maraming salamat, and we give you back all praises, honor, and glory for what you will be doing in our lives. In Jesus' name, amen. So,
balik ho tayo sa verse 1 and I want us to look at the very word, all the joys. Okay? O ang kagalakan o ang kaligayahan, or can you show us and let us go with the NIV? Or if you have the Amplified Classic, I want the Amplified Classic para makita ho natin ano ang sinasabi na pinagpala ang isang tao or kung ano ang sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang sabi niya, blessed. So what do you mean by being blessed? It means happy, fortunate, prosperous, and inviolable is the man who walks and lives not in the counsel of the godly, following their advice, their plans and purposes, nor stands submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax and rest where the scornful and the mockers gather. So, mahaba pa yan kapag tiningnan ho natin. Now, show me the NIV. So, maliwanag ho na sa buhay ng bawat isa sa atin, ang tinatanong palagi rito or ang tinitingnan o yung sinasabi sa atin, kumusta ang lakad mo? Kumusta ang iyong pananaw sa buhay at ang iyong mga kasamahan? So blessed is the one who does not walk in step with the wicked. So, do you have the 1984 na NIV? So, ang sinasabi niya rito is, blessed is the one. Madalas ang tao ang hinahanap palagi ay walang iba kundi ang pagpapala. Lahat ng tao, kahit saan ka pumunta, mananampalataya man o hindi, ang hinahanap sa buhay na to ay walang iba kundi yung sinasabi na pagpapala. Kanya nga, bakit tayo nangingibang lugar? Bakit tayo pumupunta ng syudad? Bakit tayo pumupunta ng Kamaynilaan? Bakit tayo nangingibang bansa? Bakit patuloy na hinahanap natin saan aalagwa, saan gaganda ang buhay natin? Bakit patuloy na ating ginagawa na kinokopya kung ano ang nakikita natin na nagiging matagumpay sa buhay na isang tao? Because we are all looking for the word being blessed o yung pagiging pinagpala. So, pinagpala ang isang tao na hindi lumalakad nakasabay ng mga tinatawag na baluktot. So, the very word weak or wicked, it has something to do, nakita na niyo yung sa kandila, yung tali noon, yung nakalagay doon, di ba, nakapulupot. So, buhol yon, even yung tali, ang tawag ho doon actually is weak or the wicked. So, ibig sabihin, may mga baluktot na katwiran, may baluktot na mga tao na yung pananaw sa buhay ay baluktot. Kahit gaano pa kaganda ang isang bagay, kung ang katwiran ng isang tao ay baluktot, kahit anong paliwanag ang gawin mo sa taong baluktot ang katwiran, hindi mo yan mapapaliwanagan. Okay? So that's why, ang sabi niya rito, unang-una, the one who is walking. So, kumusta ang lakad natin? So, ang ipinapakita rito is our walk. Kumusta ang lakad natin? Kumusta yung sa buhay natin? Okay? So, baka hindi mabasa ng iba yan. So, balik ka na lang doon sa kung ano yung meron ka dyan. Okay. So, ang sinasabi rito is, unang-una, yung lakad mo. So, sa atin bilang mga mananampalataya, kumusta ang lakad natin sa buhay na to? Hindi po yung literal na lakad ang tinutukoy dyan, kundi paano yung lakad ng buhay mo? Paano yung ating paglalakbay sa buhay na to? Paano yung ating pamumuhay? Okay? Because no matter what we do in this life, yes, there will always be consequences. And there will always be people who would rather walk with people na alam nila na sa buhay na to, kadalasan ang ating mga ginagawa is to become pleasing to other people, to become acceptable to people. Yung bang wala kang kaaway.
yung tayo maging kaaya-aya, yung tayo ay, kumbaga pagdating sa lahat ng tao ay tanggap tayo at hindi ka namumroblema. Okay? But you see, as people of God, there will always be a distinction. Merong kaibahan palagi. Merong mga tao na ayaw sa'yo. Bakit? Dahil ikaw ay isang mananampalataya. Dahil ikaw ay naroon sa liwanag. Dahil ikaw ay nagpapaalala ng kung ano ang kanilang kalagayan sa buhay. Kung sila ay namumuhay sa pagkakasala, then they will start to hate you. Bakit? Bakit ka kamumuhian? Because sometime along their lives, maaring may mga frustration sila sa buhay na hindi nagawa. Ngayon, nakikita nila yung larawan sa'yo, yung larawan nila na kung saan kung nagawa lang nila yung dapat nilang gawin nung mga nagdaang panahon, hindi sana ganon ang buhay nila. Okay? So, that's why you have to look at that in this life, how is your walk? Kumusta ang lakad mo bilang isang mananampalataya? So, kasi ang tinutukoy po riyan is, are you walking in what the Word of God is saying? Or are you walking on what is going on in our nation? Are you walking in what is going on around the world? Are you walking according to what other churches are doing? Dahil sa ngayon, ang problema ng karamihan, yung mga platforms. Ang gusto ng karamihan is kung ano yung accepted sa social media. Yung likes, yung share, everything. Okay? So, yung tinatawag nila na algorithm, ano ba algorithm? Sa simpleng pananalita, ano yung algorithm? Professor? Di ba? Yung branding. Tagalog nun, algoritmo. Okay, ganun ang ginagawa ng Tagalog eh. Kumbaga, dinadagdagan lang yung salitang English, ginagawang Tagalog eh. So, yung branding natin, yung purpose natin, yung layunin natin, we try to become like others. Instead, na lumakad tayo sa buhay na to kung ano yung layunin ng Diyos at kung ano yung nais ng Diyos sa ating buhay. So that's why, first and foremost, is how is your walk in this life? Are you walking according to the system of this world, or are you walking according to the Spirit? So, ang ibinigay sa atin nang ang ating Panginoon ay umakyat sa langit, ay sinugo niya ang banal na Espiritu. Kaya nga sa atin, madalas naririnig ninyo yung ating sinasabi. Okay? Show me 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. Naririnig ninyo yung basbas o yung pagre-release ng panalangin o ng pagpapala na ang sinasabi riyan is, may the grace of the Lord Jesus Christ o yung biyaya ng ating Panginoong Hesus, yung pag-ibig ng Ama at ang pagsama ng banal na Espiritu. Because you have to understand that as believers in the Word of God, you will notice na tayo ay tinawag ng Panginoon para tayo ay maging mga asin at ilaw ng mundong ito. Okay? That's why, when the word of the Lord is saying, may the grace of the Lord Jesus Christ, na yung lumakad, ano yung lakad natin? Ito ba ay lakad ng biyaya? O ito'y lakad ng batas? Okay? Because in the Word of God, walking in the grace of the Lord Jesus Christ, tandaan ho natin na ang biyaya ng Panginoon o ang ibig sabihin ng biyaya, ibinibigay sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos na walang hinihinging kapalit. Okay?
You don't work for the grace of the Lord Jesus Christ. And afterwards, ang sabi ron, and the love of God, maging ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi nanunumbat, hindi kanya susumbatan. And the fellowship of the Holy Spirit. So we have been given the Holy Spirit. Ito ho ay pangako ng Diyos. If you go with me in John chapter 14, verse 26, para makita ho natin, okay? So ang sabi niya dito, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, yan yung kasama sa huling pangungusap ng ating Panginoon, na pag-akyat niya, ang bababa naman ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, ito ay mananahan o siya ay titira sa atin. That's why the address, yung permanent address niya, walang iba kundi ang ating mga katawan. Tayo yung templo ng banal na Espiritu. In John 15:26, okay? So makikita natin ano ang gagawin ng banal na Espiritu? To teach us, to remind us, okay? So ang sabi niya roon, when the advocate comes, ang salitang advocate, tagapamagitan. Or siya yung mananalangin. Siya yung aaliw sa atin kapag dumaraan sa problema. Siya yung mangungusap sa atin. How come many believers today do not understand and they do not know the power of the living God? Because many does not receive or accept the ministry of the Holy Spirit. And they do not know the voice of the Holy Spirit. Ito, bawat nanay o maging ang mga anak, alam nyo ang boses ng tatay at nanay nyo, right? Alam nyo, kahit na gaano karami ang nanay dyan o gaano karami ang tatay na nariyan, o kaya kahit mga bata, kahit gaano karami ang mga nandyan, kapag nagsalita yung anak nyo, or sumigaw yung anak nyo, or umiyak yung anak nyo, alam nyo na anak nyo yun. Or kapag merong ding tumawag sa inyo, alam mo kung nanay mo o tatay mo. You know their voice. Okay? But many of us, we don't know the voice of God. We don't know the voice of the Lord. We don't know the voice of the Holy Spirit. Why? Because we are not spending time in the presence of the Lord. We are not spending time trying na mag-meditate ng salita ng Diyos. Okay? So this is what the advocate, this is what the comforter will do. Ang sabi niya rito, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Papaliwanag niya sa atin anong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sasabihan tayo ano ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Sasabihan tayo ano ang dapat nating gawin bilang mananampalataya. So, that's why we pray. And when we pray, the Holy Spirit speaks. We need to learn to spend time with the Word. Okay? So going back to Psalm chapter 1 and verse 1, ang sabi ron, blessed is the one. Pinagpalang isang taong lumalakad. Hindi kasabay ng mga baluktot. Because there will always be wicked people. And do you think it only applies to unbelievers? No. There are Christians na baluktot ang kanilang mga pananaw. Maaari sila'y ligtas. Okay? Hindi natin kino-question yun. Ligtas sila. Pero their minds are not being renewed. Yung kaluluwa nila hindi nababago. Yung pag-iisip nila, yung pananaw nila. Because in Romans chapter 12 verses 1 and 2, it has something to do with offering your bodies as a living sacrifice unto the Lord. Na yung ating katawan, alalahanin natin na kumbaga, yung ibig sabihin po niyan,
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, or it means choice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano yung totoong pagsamba at nararapat na pagsamba sa Diyos? Yung paghahandog ng ating katawan. Hindi yung ilalagay mo yung katawan mo sa altar and then sasabihin mo sa iba na, katayin ka o patayin ka bilang handog. Hindi po. Kumbaga, hindi yung literal na yung katawan mo'y gagawing atang. Okay? O gagawing sakripisyo. O yung kakatayin sa harapan ng Diyos. No. It means you choose to say, Lord, have your way. Lord, sa araw na to, ikaw ang maghari sa akin. Sa araw na to, okay, pangunahan mo ako. That is true and proper worship when you offer your bodies unto the Lord. Then verse 2, nang sinasabi ron, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So how do we renew our minds? By going to the Word of God, by reading the Word of God, by meditating on the Word of God. Para ano? Para malaman natin ano yung kalooban ng Diyos, na which is good, which is pleasing, which is perfect. So yung good, pleasing, perfect, iyan ho ay mga adjectives ng kalooban ng Diyos. So, you can understand when something is going on in your life. In James 1:17, ang sabi po roon is, every good and perfect gift comes from above. Okay? Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ang Diyos ho, hindi ho pabago-bago ng pag-iisip. Hindi ho katulad ng nanay natin o tatay natin na kapag maganda performance mo, okay. Pag hindi tutuloy kung ano yung plano nila sa buhay mo. No, God will continue to do His plans upon your life, but your actions will have something to do kung ano ang magiging consequence o magiging bunga sa buhay mo. So, blessed is the one who does not walk, okay, in step with the wicked. So, sabi niya roon. Pangalawa, ang sabi niya rito, or stand in the way that sinners take. Or stand in the way. Okay? So your walk in this life, and then yung position mo, o yung standing mo. Ang standing ba natin ay katulad, o yung ating mga paninindigan ba, ay katulad ng sa di mananampalataya, or tayo ay umaayon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, we do not take the Word of God to use them for our own advantage, but we take the Word of God and live them, na wherein dapat ipamuhay. Okay? Hindi bali na isang talata lang yung alam mo o memoryado mo kung ipinapamuhay mo. Because one verse, as you are faithful in little things, you will become faithful or you will be entrusted with bigger things. So, iyan ho sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, now, ang sabi niya rito, or sit in the company of mockers. So, kapag tinitingnan natin is, are we living like the sinners? Tandaan ho natin, are you a sinner or are you a saint? Okay? Madalas, ang tingin natin ay kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, then makasalanan ka. Iyon ang tingin natin. Hindi ho. Ang tao'y naging makasalanan nung magkasala si Adan. At tayo ay nagiging matuwid kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So hindi nakasalalay sa pagiging makasalanan. Ang makasalanan gagawin niya
kung ano yung normal bilang isang makasalanan. Pero ang isang mananampalataya, dapat gawin din niya kung ano ang normal bilang isang mananampalataya. So, we are no longer sinners. In John 1:12, ang sabi rito, hindi pwede na maging anak ka ng Diyos and at the same time, anak ka ni Satanas o anak ka ng Diablo. So ang sabi roon, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. To those who receive Him, to those who believe in His name. Okay? Dahil merong mga naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bukang bibig ang pangalan, but tinanggap mo din nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa isang mananampalataya, eto kasi katayuan natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Now wherein you have to understand that you are no longer a sinner. Okay? God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Who are you today? You are the righteousness of God. You are no longer a sinner. Okay? Bakit? Kasi tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Now, in 1 Corinthians chapter 3, in verse 19, you are now the temple of the Holy Spirit. Okay? Or rather, verse 16. 3:16, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. So ang sabi niya roon, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Okay? Don't you know? Okay? That you are the temple of God. Then you will go to chapter 6 in verse 19, 1 Corinthians 6:19. It says there, okay, na don't you know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So makikita mo, you are no longer a sinner. Why? The Holy One is living on the inside of you. You are a sinner if the evil one is living in you. Okay? But we are no longer a sinner. Kaya dapat mabago ang ating mga pananaw, mabago ang ating mga pag-iisip, mabago ang ating mga paninindigan o yung ating tingin o pananaw sa mundong ito. So, that's why as people of God, you have to understand the Holy One is in you. You are the temple of the Holy Spirit. Would you turn to your neighbor, tell them you are the temple of the Holy Spirit. Ang tao, nakatingin palagi kung ano ang ginagawa mo. At doon sa ginagawa mo, either they put a label on you na ikaw ay makasalanan or ikaw ay hindi. Pero ang Diyos, ang label na inilagay sa atin ng Diyos, nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, we became the righteousness of God through Christ Jesus. We became the temple of the Holy One. Dahil hindi pwede na doon sa isang tahanan, doon sa isang bahay, dalawa ang nakatira. So, you have to understand na sa salita ng Diyos, ikaw ay ginawang banal. Hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Okay? So, you are no longer a sinner. Kaya yung daan ng makasalanan, hindi yon ang daan natin. At hindi yon ang ating paninindigan. Hindi yon yung ating posisyon. Hindi yon yung ating pananaw. We do not stand in the way of sinners. So, that's why as believers,
lalo na sa ating kapanahunan ngayon, we need to take our stand as children of the living God. We need to take our stand as believers, mga mananampalataya na naniniwala sa Panginoong Hesus. So, that's why I would say, even, kumusta ang lakad natin? Yung lakad ba natin ay lakad ng mga baluktot ang katuwiran? Or yung ating bang mga pananaw ay pananaw ng makasalanan? O kahalintulad ba tayo ng makasalanan? O tayo naiiba? Okay? Another thing is, or sitting, saan ka nakaupo? Alam ko nakaupo kayo ngayon dyan. Okay? Pero, ibig sabihin nun, sa buhay na to, kanino ka nakikisalamuha? Who is your company? Madalas sinasabi nila, show me your friends, and I will tell you who you are. Okay? Pakita mo sa akin ng mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Iyon ang madalas na sinasabi ng sanlibutan. Remember that in 1 Corinthians chapter 15 and verse 33, it says there, bad company corrupts good character. No matter how good your character is, kahit na ikaw ay pinalaki ng tama ng iyong magulang, pero kapag dumating na yung panahon, you walk with other people, you become like them. Okay? So, kaya sabi niya roon, sabi sa salita ng Diyos, do not be misled. Bad company corrupts good character. Okay? Kaya nga, gaano karaming mga mananampalataya na kapag pumasok sa politika, nasisira ang buhay nila. Dito lang sa Las Piñas, yung isang pumasok, isang mananampalataya, yung sikat na mang-aawit na inaawit, hindi ko alam kung narinig ng mga bagong generation yung awit niya noon. Si Yoyoy, yeah. Ha? Diba? Tumakbo sa atin nung maging politician. Going with politicians. Going with people of the world. Yung sistema ng mundo, yung kalakaran ng mundo, kakainin ka. So ano nangyari sa kanya? Nag-backslide siya. Hindi natin alam ano nangyari sa buhay niya afterwards. And hopefully, nagbalik loob siya sa Diyos. Okay? So the same thing with us. You can be a Christian pag araw ng linggo. But from Monday to Saturday, sino kasama mo? Sino madalas kausap mo? Yung pananaw nila, nagiging pananaw mo. Okay? Sumama ka sa mga mananampalataya. Sa mananampalataya lang, eto sumama ka sa mga Kristiyano na ang pananaw ay mahirap, na ang pananaw sa buhay na to, kailangan mong maghirap. Pero sa langit ka na lang uunlad. Makikita mo, pagdating ng araw, pag nag-uusap na tayo at nag-uusap patungkol sa pagpapala ng Diyos, ang sasabi mo, spiritual lang yung pagpapala ng Diyos. Walang kasamang physical. E di mas mainam pa yung Diyos na ipinapakilala ng Old Testament kasi pinagpapala niya yung mga tao niya sa Old Testament. E paano yung sa New Testament? Ang sabi roon is, we have a better covenant founded on better promises. So, iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, kapag ang kausap mo ay mga tao na hindi naniniwala sa na pwede kang paunlarin ng Diyos, well, ang magiging pananaw mo rin, ikaw ay magiging mahirap. Maghihirap ka rin. Kung ikaw ay makikisalamuha sa mga tao na hindi naniniwala sa tinatawag na tithing, then you will become like them. You see,
in Hebrews chapter 8 in verse 6, it speaks about the Word of God. Nang sabi roon, this is founded on better promises. So ang sabi roon, but in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which He is mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Nasalig o naipundar na itayo sa mas magandang pangako ang bagong kasunduan. Ano yung bagong kasunduan? Ano yung New Testament na tinutukoy? Yung New Testament kung saan namatay ang Panginoong Hesus, nang sabi niya, Father, forgive them, they don't know what they are doing. Now we're in conclusion, ang sabi niya roon, it is finished. Okay? So, in the new covenant or in the New Testament, we have received forgiveness. Nang dapat lang natin gawin is to believe. Samantalang sa Old Testament, ikaw ay pagpapalain or susumpain batay sa iyong performance, batay sa iyong gawa. Okay? So, but in the new covenant, it's already founded on the Word of God. Naroon na sa salita ng Diyos. Naroon sa iyo kung i-apply mo o hindi. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ito yung biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kasama ng kanyang biyaya, kasama ng binayaran niya na paniniwalaan mo or hindi mo paniniwalaan dahil ang iyong pananaw hindi bale sa langit na lang. So, naroon sa iyo, mamimili ka kung sa langit na lang or dito sa ibabaw ng lupa. Okay? So, ang sabi niya, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor, so that you, through His poverty, might become. So, the word there is might become. Pwede kang maging. Nasa sayo, if you will believe it or not. So if you don't believe it, then be it unto you according to your faith. So, may mga tao na hindi naniniwala na kapag ikaw bilang isang mananampalataya ay nagtanim na ikaw ay, kumbaga, merong balik. Okay? Madalas ginagamit nila Luke chapter 6 verse 38. So sinasabi niya roon is, so that's why there are lots of people who don't believe in prosperity. Bakit? Pero naniniwala sila sa mundo. Kaya nga, bakit may tumataya sa loto? May tumataya ng sweepstakes. May tumataya ng ending. May tumataya ng kung ano-ano dyan. Bakit maraming Kristiyano na i-scam? Bakit maraming Kristiyano, ilang milyon ang naipapatalo sa mga scammers? Pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nilang ipatalo dahil hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Mas naniniwala sila doon sa pangako, doon sa investment na ibabalik. Okay? Merong isang mananampalataya, sabi niya sa akin noon, nung ako'y nagtuturo sa Bible School, Pastor William, pag-pray mo nga na makuha namin pabalik yung 15 million na aming ininvest. Dahil nag-invest sila ng 15 million. At ang sabi sa akin, Pastor, pag nakuha namin yung tithes, bibigay namin sa church nyo. So, anong gagawin mo? Pag-pray mo? You see, unang-unang sabi ko, nung pumasok kayo sa ganyan, hindi naman kayo nagtanong eh. Ngayon na namumroblema kayo, paano babalik o paano ibabalik yung pera nyo, nagtatanong kayo sa akin, anong dapat gawin? At hinihingi pa ninyo ang prayer. You see, as believers, you have to understand na whatever you do, merong balik yan. That's why, as people of God, ang tanong palagi ay, kumusta? Ano yung ginagawa mo? So, are you walking with sinners or are you walking with the Holy Spirit? So, sabi niya roon,
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the company of mockers. Where are you seated? Okay? How is your walk in this life? Kumusta yung lakad mo sa buhay na to? Lumalakad bilang asin at ilaw? Lumalakad bilang mananampalataya? Lumalakad na para bagang taga-sanlibutan? O lumalakad ka bilang anak ng Diyos sa ibabaw ng daigdig na to? Anong pananaw meron tayo? Pananaw ng taga-sanlibutan o pananaw na ikaw ay ginawang anak ng Diyos, pananaw na pagdating ng araw, maghahari ka rin sa ibabaw ng daigdig, kasama ng Diyos, kasama ng Panginoon? O saan tayo mas naliligayahan? Saan tayo mas? Nakaraan, nakita ko, maraming hinahabol yung tag-araw. Di ba? Sabi, habulin natin tag-araw bago dumating ang tag-ulan. Hindi mo mahahabol ang tag-araw. Di ba? Yung post nila, habol, ewan ko paano nila hinahabol ang tag-araw. Ha? See? Well, the thing is, as believers, kami nung nasa Mountain Province, sabi namin, akala namin summer. Kasi sobrang init. Gaano kainit sa atin? Pagdating namin doon, 16 degrees. Sister Jane, hindi ho nagdala ng jacket. Ako hindi nagdala ng jacket. Bakit? Kasi yung pananaw, yung dito, yung mindsetting namin o yung setting ng aming katawan, ng aming isip, Maynila. Hindi namin naalala, iba pala ang setting doon. Kaya pagdating namin doon, nanginig kami sa lamig. Buti na lang si Pastor John, na dati siya yung nagsasabi, ay, wag na tayo magdala ng jacket kasi summer. Sabi niya, ayoko na, hindi na ako naniniwala sa summer. Kaya pagdating doon, siya lang yung may jacket. Pero ang tapang pa namin nung nasa mula rito sa Maynila. Okay, sabi namin, total summer, short tayo. Short nga kami. Naka-short kami. Galing. 'Di ba? Pag nandito ka sa Maynila, hindi ka talaga magpapantalon. Pag ikaw bumiyahe, di naka-short kami. Pagdating namin sa Baguio, okay pa, kaya pa namin. Pagdating na namin doon sa kalagitnaan, nung kami kakain na, sabi namin, ano ba to? Gusto na naming magpantalon. Pero sabi, nagtapang-tapangan na lang kami kahit na gumaganon na. See? Kasi yung setting namin, setting ng taga Manila. Hindi namin naalala na iba ang setting doon. So the same thing. Kung ang setting ng buhay mo sa mundong ito, ang iyong pag-uugali, ang iyong pag-iisip, ang iyong pananalita, katulad ng taga-sanlibutan. Pero kung ang setting na meron ka, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tahanan ng banal na Espiritu, ikaw ay ginawang banal ng Diyos, then yung magiging pananalita mo, pag-iisip mo, pananaw mo sa buhay na to, yung lakad mo ay magiging katulad ng isang anak ng Diyos. Okay? And you are not living to please or to earn the approval of God. Okay? Maraming tao, yung nawawala sa isip nila na sila ay anak. Na kung saan He is our Heavenly Father. We are His children. Walang ama na pababayaan ng anak. Yung nga, sa pinuntahan nga namin sa Mountain Province. Okay? Isipin mo, profesional na yung mga anak, pero bakit yung mga magulang, sila pa, kumbaga, nag-asawa yung mga anak nila. So, nag-asawa yung anak, kinasal sila, nagkaroon ng civil wedding. Pero yung mga magulang, yung mga anak, dahil siyempre, pag nag-aral na kasi yan, okay? At kapag sila ang gagastos, sa palagay ninyo, kapag yung anak ang gagastos,
Halimbawa, doon sa kanilang mga kasalan, pag sila'y ikinakasal at sila ang gagastos para sa kasal nila, ano yung attitude ng mga anak? Paghahandaan yung kasal? Gagastusan yung kasal nila? So, ako, nung pumunta kami to do a church ceremony, okay? To show to them paano yung kasalan na ginagawa sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. And we were there. At nakita namin, sabi ko, wow, yung ama o yung mga magulang nila handang gumastos para sa kanila. Bakit? Dahil yung pangalan ng mga magulang ang nakasalalay. Yung katayuan nila ang nakasalalay. At hindi nila ipapahiya ang kanilang pangalan sa buong tribo. At yung mga manggagaling sa ibang tribo. Nakita ho namin, sabi ko, salamat na lang sa Diyos dahil hindi kami dito. Hindi kami dito kinasal. Alam niyo kung bakit? Yung kinatay na kalabaw, 12. 7 baka. At yung baboy, hindi ko na tinanong kung ilang baboy dahil alam ko kung gaano karami yung baka, gaano karami yung kalabaw. Okay? Just imagine. Ganon. Yung ama nila, ganon kawiling yung ama o yung magulang nila to do something for their children. Then how much more God? Okay? So that's why in verse 2, ang masasabi ho natin dyan is, where is your delight? Ice cream yan, di ba? Yung delight? Hindi? Ha? Ha? Parang Yakult? Probiotic? Delight. Oh, anong delight mo? Where is your delight? So ang sabi roon, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Saan ang meditation mo? Ano ang iniisip mo palagi? Okay? So sabi ko, kung ikaw magkaroon ng ganong ama, iisipin mo palagi yung pag-ibig ng iyong ama, hindi yung may pamalo ang ama mo na pag nagkamali ka ay papaluin ka, kundi yung minamahal ka ng iyong ama. So imagine, sabi ko. And then, yung ama ng kinasal, sabi niya sa akin, kasi sabi niya, hindi ko alam kung nasabi ng iyong magulang sa iyo, ng tatay mo, pero magkamag-anak tayo. Magkapatid tayo. Yan sabi niya sa akin. Kuya mo ako. Sabi niya, bukas, pag nagkatay, sumama ka. Sabi ko, anong gagawin ko? Meron silang tinatawag na passing. Yung term nilang passing. Yung pupunta ka lang doon, nalaman ko kung ano yung passing. Uzi. Punta ka roon, makiki-uzi ka lang. Manunood ka lang paano nila katayin yung baka at kalabaw. So hindi ko alam. Hindi ako pumunta dahil hindi naman yun ang sadya ko eh. Okay? Actually, yung karne nga na pinapadala sa amin pinamimigay namin doon dahil sabi ko, Esther Jane naman ayaw kumain ng karne ng kalabaw eh. Okay. So, nung nandoon ho kami, so umaga, sa isang area, kinatay nila 6 na kalabaw, hindi kami pumunta. Eto ka ngayon, yung isang matadero, okay, yung biyanan ng pastor, kamag-anak namin, dumaan ngayon sa church. Dahil may kakatayin pa uli, nung after lunch, pumunta sa akin. Sabi ganon is, hali kayo,
kahit mag-picture lang kayo or picture-picture lang. Sabi ko, alam ko na to, picture-picture to. Pero pag uwi mo nito ay may dala-dala ka. Kaya sabi ko, Pastor Jun, ikaw yung magaling mag-picture at mag-video. Ikaw na lang sumama. So, isinama si Pastor John. May mga sinasabi kay Pastor John, hindi na unawaan ni Pastor John. Ganun lang na ganun si Pastor John. Pagdating doon, talagang documented kung paano katayin and everything. And afterwards, doon niya nakita yung 4 na paa at yung ulo, yun ang binubuhat papunta doon sa kasalan. The rest ng katawan nung kinakatay na baka, tinatadtad yan. At kung ilan yung uzi na nandoon, bibilangin yung uzi at pantay-pantay na bibigyan ng parte. Kaya si Pastor June, nung bumalik, may dala-dala, nakasako pa, tumutulo pa ang dugo. Okay? And then, sabi namin, mga ilang kilo kaya yan? Sabi niya, mahigit 10 kilo ng karne ang dala-dala ni Pastor June. Sabi ko, kung pumunta pala tayo doon nung umaga, tig 10 kilos tayo, baka hindi lang 10 kilos sa akin. Kasi, siyempre, iba special ka naman pag pastor ka. So, sabi ko, kaya lang, mahirap matawag na maging pangalan, Pastor Pasing. O Pastor Karne. Okay? So, di ba si Pastor John, di naman nila kilala eh. So, ako, kilala nila ako eh. So, imagine, sabi ko, kung dalawa pala tayo, di mahigit 20 kilos yung dala-dala natin. Okay? At kung lahat, kung saan nagkatay sila, ipinuntahan namin lahat, di, kaya lang, saan namin ilalagay? So, Kaya alam po niyo ginawa ni Sister Jane? Dahil pinadalhan kami ng halos isang, tawag doon? Tray na malaki na siguro around 10 kilos din na karne na niluto na. Afterwards, ang ginawa na lang ni Sister Jane, tinapa niya doon. So nagkaroon ngayon ng tapa. Nagustuhan nila, naubos nila. Kasi yung dinadala sa amin, pinapakain namin. You see, if you will learn to meditate on the Word of God, do not meditate on what is going on in our country. Huwag kang mag-meditate tungkol sa flood control dahil binabaha tayo. Huwag kang mag-meditate sa kaganapan sa Senado. Mag-meditate ka sa salita ng Diyos. Go to Joshua chapter 1 verse 8. Ito yung sabi. Joshua chapter 1 verse 8. This is what the Word of God is saying. Okay? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Nasaan ang success natin? Nasaan ang prosperity natin? It's in the Word of God. Ano yung gagawin natin sa Word of God? Ang sabi ron, do not let this book of the law depart from your mouth, or it means keep it always on your lips. Anong dapat na bukang bibig natin? Anong dapat na pinag-uusapan natin? Ano ang dapat na binabanggit ng ating mga labi? Amen. Kasi kahit magtalo kayo kung sinong pangulo sa Senado, walang mangyayari sa buhay nyo. Okay? So ang sabi ron, keep this book of the law always on your lips. What is always? Always. Meditate on it day and night. Para ano? So that you can have wisdom, how to apply the Word of God. And when you apply the Word of God, then you will be prosperous and you will be successful. Meditate on your Father. Meditate on Romans 8:32. Ito isang bayan nakita ko. Okay? Nung tinitingnan ko yung kasalan, ang sabi ko, ito yung isang bagay na alam ko. It speaks about the love of the Father
Ang sabi niya ron, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Sa NLT, anong pagkakasabi? Okay? So, yan ang dapat na meditation natin. Siya yung ating Ama. Ang sabi ron, hindi niya isinaalang-alang ang anak niya, kundi ang inisip tayo. Okay? So, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? That should be our meditation. Amen. So, because as believers, ang isang bagay na nakita ko, kung ang ama nga dito sa ibabaw ng lupa, sabi ko, ganun kawiling yung isang ama to do something para dun sa anak niya. Pero yung anak niya na yun, 10 taon na naroon sa Dubai, na ng ibang bansa. Kaya sabi namin, siguro yun yung pinaghirapan niya sa Dubai. Pero hindi. Yun ay galing sa tatay niya, galing sa ama niya, galing sa magulang niya. Yung kinatay na yun. Okay? So, alam po niyo kung ilang araw yung selebrasyon? 1 week. Pag alis namin, mag-aantay pa sila ng ilang araw. Tuloy-tuloy yung araw-araw na pagkakatay. Sabi nga namin ni Pastor John, pagbalik natin, ang hingin na lang natin yung sungay. Gusto ni Pastor John ilagay sa sa pulpito. Ako naman sabi ko sa sakyan. Di ba? Dati talagang Toyota Tamaraw. Ha? Ilalagay ko sa sakyan para para doon sa mga pasaway na rider. Mga rider ingat-ingat kayo. Kayo magka-counterflow palagi. Lalo sa mga tatay dyan. Minsan hindi nyo alam, sinusundan ko kayo. Lalo na pag hindi, di ba? Minsan tayong rider, sinusundan ko dyan sa BF Homes. Nakita ko, mula rito sa kanan, gumanon. Pag akala ko, pupunta na siya sa left. Yung pala, pagdating dito sa dulo, yung sa intersection, biglang gumanon. Sabi ko, nako po. Kaya sabi ng mga tatay, pa-seminar natin yan. Kay brother pa-seminar natin. Yung pala siya yun. Sabi ko, ilang beses ko nang nahuhuli. Sabi ko, sa pangatlong huli ko kaya, ano kaya? So, you see, believers, you have to understand the Lord, the Father loves us so much. Okay? Amen po ba? Magbago tayo ng pananaw. Mag-isip tayo na tayo mga taga-langit, hindi mga taga-lupa. Amen. Hindi mga taga-impyerno. Okay? Mag-isip tayo na tayo mga taga-langit. Anong pwedeng gawin ng taga-langit sa ibabaw ng lupa? Siyempre, spread the kingdom. Amen. Tayo manalangin. Father, we thank you and truly we just want to give you praise, honor, and glory. And Lord, we just want to commit this day before you. Lord, turuan at tulungan nga po nyo ang bawat isa sa amin upang mabago ang aming mga pananaw, ang aming mga lakad sa buhay na to, ang aming mga pag-iisip na kami ay lubos at marating namin ang katayuan at kalagayan na nag-iisip kami na kami mga tagalangit, na kami mga mamayan ng kalangitan, na pansamantala na narito sa ibabaw ng lupa at dahil meron kang ibinigay na misyon sa bawat isa at walang iba kundi palaganapin ang iyong kaharian. So Father, in Jesus' name, teach each and every one of us na ang aming mga pakialaman ay walang iba kundi ang misyon ng aming mga buhay, ang maging patutuo at maging asin at ilaw ng mundong ito. So we praise you and honor you, and I ask, empower your children to obey your word. In Jesus' name, amen. Amen.
Amen. Okay? So, sa second tayo. So, it is my prayer na yung bawat isa sa atin, ano man yung pangyayari, huwag kang maging kasama ng mga reklamador. Kami po, madali hong magreklamo kung gusto namin magreklamo kasi yung lahat ng dinadaanan namin, maraming landslide nung kami papunta ng Mountain Province. Kaya kailangan naming mag-detour. So, napapalayo yung biyahe namin. Pwede kami magreklamo. Pwede naming sabihin, ano ba namang mga ano to? Ano ba namang gobyerno to? Ano ba namang... Well, walang gobyernong perfect. But time will come. Ipinapakita lang sa atin, nang sabi nga namin, ipinapakita lang na pagdating ng araw, pamamahalaan natin ang daigdig na to at magiging maayos ang lahat pagdating ng itinakdang panahon. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, ang tingnan natin palagi ay walang iba kundi ano ang inilaan ng Diyos para sa atin. Amen? So, I believe the best thing that we can do is to share the gospel. Yung mabago yung buhay ng isang tao, yun ang mahalaga eh. Yung mabago yung pananaw nila, yung mabago yung kalagayan nila, mabago yung pananampalataya nila, yun ang mahalaga. Okay? People will always accuse us na we are after money, na we're in, ganun din, makikita mo yan sa sanlibutan. But you see, you do not travel so far for the sake of money. You travel, you go to places because of the gospel. Kaya nga, kahit na-miss ko yung dibo ni Angel, lo, okay? Ha? Di ba, Jel? Ha? Pinapatawad mo ako. Alam nyo, special occasion, hindi ko dapat ma-miss. And actually, meron akong dapat kakasalin dito. Na wherein, kapag tinitimbang ko, siyempre, saan ka hindi gagastos? Dito. Saan ka gagastos? Papunta roon. Okay? So, anong pipiliin mo if you're after money? Siyempre, yung hindi ka gagastos. Pero hindi yun eh. We go there for the sake of the gospel para makita nila ano ang kaibahan ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kaya nung pumunta kami roon, praise the Lord, dahil nabuhay yung mukha ng tatay ko. Nung makita nila, sabi nila, ano yan ah? Kamukha ni ano? So yung pangalan ng tatay ko, sabi nila, kamukha ni ano yan? Kasi maraming din nakakakilala actually sa akin. Kasi more than 40 years, since 1985, nasa Manila na ako. Okay? Ang pinakahuli ko noon ay high school graduation, nung nasa high school ako, na tuwing bakasyon lang na uwi. So, and then, nung makita nila ako, and then nakita nila yung kasalan, sabi tuloy, nako, pastor, baka maraming magpakasal na ngayon. Sabi nila, kasi kakaiba pala yung ginagawa nyo. Kung paano kayong magkasal. So sabi ko, well, walang problema. The most important thing is for the gospel to be shared and to be preached. At tandaan natin, everything we do here on earth is actually a seed na pagdating ng araw, merong ani.
Huwag kang tumingin doon sa pansamantala. Huwag kang magrereklamo. Ang tingnan mo doon is, ginagawa mo to para sa Panginoon, and then, bahala ang Panginoon. Siya magbabalik noon. Amen. In Proverbs chapter 11, verses 24 and 25, ito yung salita ng Diyos. So, ang sabi niya roon, okay, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. The generous will prosper. He who refresh others will themselves be refreshed. Be a refreshing to others. Be generous. Amen. Tayo tumayo and let's prepare for our giving. Ang isang nakita ko, generosity. Generosity actually has no language and has no face. Walang lengguwahe at walang mukha. Pero nararamdaman palagi. Father, in Jesus' name, we thank you that even as we come before you, Lord, you have said in your word that in our generosity, we will prosper. In our being a refresher unto others, we will be refreshed. Because that is your word. At ang sinabi nyo, na anumang aming gawin, anumang aming itanim, merong ani pagdating ng takdang panahon. So Lord, in everything that we do it to honor you first and foremost. Dahil mga anak nyo kami. At walang anak ng Diyos na kuripot. Walang anak ng Diyos na nakatikom palagi ang kanyang palad. Because we understand what you have done for us. We understand the love of a father. Na kung ang iyong bugtong na anak hindi ipinagkait sa amin, hindi nyo ipinagkait, then how much more ang aming mga pangangailangan sa mundong ito. So thank you, Lord God, for the supply para sa bawat pamilya. Salamat, Panginoon, ng marami sa iyong gagawing himala na sa pagpasok ng mga bata sa paaralan, Lord, you will supply all their needs according to your riches and glory by Christ Jesus. And we pray, Father, even your power and protection to be upon our children. At Lord, sa kanilang mga pag-aaral, na sa kanilang mga eskwelahan, sila'y magiging asin at ilaw, and preserve them, O Lord, preserve their lives, protect them from bullies, ilayo sila sa mga nambubuli, at sa lahat ng kasamaan, at lahat ng masasamang impluensya. So we thank you and we honor you this day. Even in our giving, may our giving be a sweet aroma before you. In Jesus' name, amen.